Hindi nyo dapat palampasin ang kabanatang ito sapagkat nag-uumpisa na ang pinakahihintay natin. Ito ang pagtapos ng ating mga bida sa King of Courses na si Sukuna. Sa full chapter review na ito ng chapter 263 ng Jujutsu Kaisen, makikita nyo ang pagdating ni Sukuna sa limitasyon ng kanyang katawan at kakayahan, isang senyales sa nalalapit niyang katapusan. Hindi ko na patatagalin pa ang intro, kaya dumiretso na tayo sa kabanata. Nagsimula ang chapter 263 sa eksena kung saan makikita natin ang malaking pagsabog na nagmula sa pagkawasak ng Domin expansion nila Sukuna at Yuta. Ang pagsabog na ito ay dulot ng hollow purple ni Yuta na pinakawalan niya sa laban nila ni Sukuna habang nasa kalagitnaan sila ng Domin Clash. Tumalsik si Sukuna mula sa pagsabog pero nanatili siyang nakatayo at handa pa rin sa mga susunod na pangyayari. Nangangahulugan ito na bigo si Yuta na paslangin o ilagay man lamang sa bingit ng kamatayan ng King of Courses. Hindi katulad ng ginawa noon ni Gojo bago siya mapaslang ni Sukuna. Bagamat hindi napuruhan, makikita ang malaking pinsala sa katawan ni Sukuna. Nasunog ang braso, likuran at mukha ng King of Courses dahil sa purple ni Yuta. Sa madaling salita, tinamaan ng King of Courses pero maaaring hindi ganun kalakas ang purple na nilikha ni Yuta. Sinabi ni Sukuna na nagawa ni Yutang mawasak ang barrier ng kanilang mga Domin expansion pero ang purple ay ang secret technique ng isang abilidad na hindi pa sanay gamitin ni Yuta. Nagbibigay ito sa atin ng kumpirmasyon na hindi nga ganoon kalakas ang purple ng binata kaya hindi nito napaslang si Sukuna. Bumalik ang laban sa labas ng Domin expansion kaya makikita natin ang dalawang sorcerers na si Yuji Itadori at Away Todo na sumusugod kay Sukuna kasama si Yuta. Makikita na nakatoon lamang ang atensyon ni Yuji kay Sukuna at wala siyang masyadong reaksyon sa hindi kapanipaniwalang paglipat ni Yuta ng kanyang utak sa katawan ni Gojo. Posibleng sinabi na sa kanya ito ni Todo habang hinihintay nila si Yuta sa labas ng Domin expansion sapagkat matatandaan na isinekreto nila Yuta kay Yuji ang planong paglipat sa katawan ni Gojo upang maiwasan na malaman din ni Sukuna ang kanilang mga hakbang. Sumigaw si Todo upang sabihin kay Yuta na sa oras na handa na ulit siya, bitawan niya muli ang purple kahit ilang beses. Huwag niyang intindihin sila Yuji at Todo sapagkat kayang iwasan ng mga sorcerers ang purple gamit ang boogie-woogie. Ang boogie-woogie ngayon na tinatagalin ni Todo ay nagkaroon na ng mas mabilis na activation time simula noong ginamit niya ang kanyang Viber Slap. Kaya sa tingin ko, kung gugustuhin din nila Todo at Yuji, kaya nilang iwasan o takasan ang kahit na anong pag-atake ni Sukuna kahit ang Domin expansion pa nito. Ayon sa kabanata, matapos gamitin ni Sukuna ang kanyang Malevolent Shrine, dumating muli ang kanyang katawan sa estado kung saan hindi na siya makakagamit ng curse technique. Ito ang kaparehong nangyari sa chapter 259 matapos gamitin ni Sukuna ang Furnace. Maliban sa King of Courses, dumating na din sa limitasyon si Yuta na nasa katawan ni Gojo. Sapagkat habang tumatakbo patungo kay Sukuna, biglang bumagsak si Yuta sa lupa at parang nawala na ng malay kahit hindi pa tapos ng 5 minutong limitasyon ng kanyang copy ability. Ang pangyayaring ito ay dulot ng pagka-burnout ng curse technique ni Kenjaku na kinopya ni Yuta. Kung ating maaalala, kapag gumagamit ang isang sorcerer ng Domin expansion, kumukonsumo sila ng malaking porsyento ng cursed energy kaya kadalasang nahihirapan na silang gumamit ng curse technique katulad ng nangyari kay Yuta. Hindi inaasahan ng binatang sorcerer ang pangyayari sapagkat ayon sa kanya, hindi ang katawan ni Gojo ang naposes ni Rika. Sa makatuwid, hindi ang katawang ito ang nagmamayari ng body hopping technique kaya imposibleng ma-burnout ang abilidad na ito. Tinatanong ni Yuta ang sarili kung paano nagagawa ni Kenjaku na manatiling buhay matapos gumamit ng Domin expansion habang pinapakinabangan ng body hopping technique. Si Yuta, sa mga puntong ito ay buhay pa rin, ngunit hindi natin alam kung mananatili siya sa kondisyong ito hanggang sa matapos ang kanyang 5 minutong limitasyon. Nagulat si Todo sa pagbagsak ni Yuta. Napansin ni Sukuna ang pagkawala ng atensyon ng katunggali kaya hindi siya nag-aksaya ng oras at sinugod niya si Todo. Sinapak ni Sukuna ang kalaban at nakapagbigay siya kay Todo ng isang Black Flash. Nagresulta sa pagtalsik ng sorcerer at ng pagkasira ng bilugang bahagi ng Viber Slap. Ang Viber Slap ay mayroong kakaibang tunog na nalilikha kapag ang parteng hinampas mismo ay ang bilugang bahagi. Ngayong nasira na ito, maaaring magkaproblema si Todo. Unang pinuntarya ni Sukuna si Todo kaya hindi sinayang ni Yuji ang pagkakataon at sumugod na rin siya sa likod ng King of Courses. Napansin ito ni Sukuna kaya humarap siya kay Yuji upang salubungin ng binata.
Ngunit sa mga sandaling ito, nananatili pa ring tumutunog ang vibro slap ni Todo, kaya nagawa ng sorcerer na mailipat ang pwesto ni Yuji patungo sa gilid ni Sukuna. Sinabi ni Sukuna noon na imposibleng maka-adapt sa boogie-woogie, kaya hindi na sorpresa kung nahihirapan ang King of Courses sa pagharap kay Yuji at Todo. Sumuka ng dugo si Todo matapos madaplisan ng Black Rush ni Sukuna. Nagalusan siya ng bahagya sa dibdib, pero sinabi niya na marami pa siyang maibubuga. Hindi nga siya nagkamali sapagkat dahil sa kanyang tulong, nasuntok ni Yuji si Sukuna sa mukha. Ayon sa King of Courses, pinagpapalit ni Todo ang pwesto ni Yuji at ang posisyon ng mga nagkalat na kumpulang cursed energy mula sa nabasag na barrier ni Yuta. Matatandaan na ang boogie-woogie ay gumagana lamang sa mga bagay o taong merong cursed energy, kaya hanggat hindi nawawala sa paligid ang mga piraso ng unlimited void ni Yuta, malaya si Todo na baguhin ang pwesto ni Yuji sa lugar. Ipinalo ni Todo ang vibro slap sa kanyang ulo. Nakalikha muli ito ng mga pagtunog na nagdulot para mabilis na mabago at maiba ang pwesto ni Yuji sa paligid ni Sukuna. Lalong nahirapan ng King of Courses sa paghuli kay Yuji, kabaliktaran ng pagiging madali para kay Yuji na atakihin si Sukuna sa pamamagitan ng pagsuntok dito ng ilang beses. Si Todo ay kaya nang i-activate ang boogie-woogie ng 50 beses kada segundo. Nagresulta sa mistulang shadow claw ni Yuji sa paligid ni Sukuna. Habang bumubuelo, tinawag muli ni Yuji ang pangalan ni Megumi sa kanyang isipan para subukang gisingin ito. Pagkatapos ay sinuntok ni Yuji ang King of Courses sa tagiliran at ginamit ang kanyang curse technique na cleave. Nanginig ang buong katawan ni Sukuna dahil sa suntok ni Yuji. Napinsala ang King of Courses dahil sa cleave pero hindi nahiwa ang kanyang katawan. Bagkus, nahahati ang pagitan ng kanyang kaluluwa at ng kaluluwa ni Megumi. Ayon sa King of Courses, ang ginawa ni Yuji ay isang restriction na ipinataw sa target ng cleave. Sa madaling salita, lumikha si Yuji ng isang binding vow na pumipigil sa cleave na hatiin ang katawan ng kanyang kalaban, kapalit ng pagpinsala sa mismong kaluluwa ng mga ito. Gamit ang binding vow, mas magiging epektibo ang paghiwalay ni Yuji sa kaluluwa nila Sukuna at Megumi. Tumalsik ang King of Courses dahil sa suntok ni Yuji. Sinabi nito na kapag nagpatuloy ang pagtama ng suntok ni Yuji, maaaring hindi na niya mapanatili ang kanyang kaluluwa sa katawan ni Megumi at matatalo siya nila Yuji. Parang naduduwal si Sukuna at maya-maya pa nga ay isinuka niya na ang ilan sa mga daliring kanyang kinain gamit ng katawan ni Megumi. Pero isinubo at nilunok muli ito ni Sukuna. Sayang daw wala pa namang 5 seconds. Dumistansya si Sukuna kay Yuji pero hindi pumayag ang ating bida. At ginamit niya ang cleave sa pader upang durugin ang tinutungtungan ni Sukuna at suntukin ito habang bumabagsak. Nagawa ng King of Courses na makaiwas, sabay suntok kay Yuji kaya tumalsik ito sa pader. Huwag natin kakalimutan na isang kamay na lamang ang meron si Sukuna, kaya makasabay siya kay Yuji na magaling sa mano-manong pakikipaglaban ay isang kahangahangang kakayahan. Pinapanood ni Todo ang paglalaban ng kanyang matalik na kaibigan at ng King of Courses. Sinabi ni Todo na ang bahaging natitira sa kanyang vibro slap ay hindi mapapagana ang boogie-woogie hanggat hindi nire-recognize ni Todo ang instrumento bilang kanyang bagong kaliwang kamay. Ibig sabihin siguro nito ay kailangan munang damhin ni Todo ang instrumentong nasa kanyang braso at ituring ito na bago niyang kamay bago magamit ang kanyang boogie-woogie. Hinampas muli ni Todo ang kanyang vibro slap. Nagresulta ito sa tuluyang pagkasira ng instrumento. Ganun pa man, nanatiling tumutunog ang vibro slap habang sumusugod si Yuji kay Sukuna, pero napatigil ang ating bida at ang King of Courses sapagkat mistulang hindi gumana ang vibro slap dahil hindi nagbago ang pwesto ni Yuji. Si Todo, ang isa o maaaring ang pinakamatalinong jujutsu sorcerer na naipakilala sa kwento, sapagkat sinadya niyang maniwala si Sukuna na ang pwesto ni Yuji ang kanyang babaguhin. Kahit ang totoo ay dinala niya sa lugar ang isa nilang kakampi. Ito si Hana Kurusu at Angel na dinala ni Todo sa ibabaw ni Sukuna. Nanlaki ang mga mata ng King of Courses matapos makita ang lumilipad na sorcerer sa langit habang hawak nito ang trompetang ginagamit para sa Jacob's Ladder. Ang Jacob's Ladder ay ang curse technique na may kapangyarihang puksain ng kahit na anong seals, barriers at cursed objects katulad ni Sukuna. Kaya isa ito sa mga abilidad na iniiwasan ng King of Courses. Lumipat ang kabanata sa isang flashback kung saan mababasa natin ang pagtatanong ni Hana kung ano ang mangyayari kay Megumi. Una nating nakita ang eksenang ito sa chapter 220.
Ang sagot sa katanungang ito ni Hana ay ipinakita lamang ngayon sa chapter 263. Sinabi ni Yuta na hindi kailangang sumali ni Hana sa laban kay Sukuna, pero maaaring sa bandang huli, kailangan nilang umasa kay Angel sapagkat gusto ni Yuta na gamitin ng sorcerer ang Jacob's Ladder upang subukan na mapaghiwalay ang kaluluwa ni Sukuna at ang katawan ni Megumi. Matatandaan na sinabi noon ni Angel na tapos na ang partisipasyon niya sa misyon sa oras na mabuksan niya ang Prison Realm at mapalaya si Satoru Gojo. Sinabi niya ito sapagkat nagtamo si Hana ng malalang pinsala sa una nilang engkwentro kay Sukuna. Pinaliwanag ni Yuta na kailangan nila ang tulong ni Angel at Hana sapagkat sa paraang ito, maaasahan nila ang tunay na lakas na meron ng copy ni Yuta. Tinanong ni Hana kung anong ibig sabihin ni Yuta, kaya pinaliwanag ng binata ang kadalasang nangyayari kapag ginagamit niya ang kanyang curse technique. Ayon sa binata, sa tuwing inaasahan niya ang kanyang copy ability, kinakalimutan agad ng kanyang mga kalaban ang posibilidad na maaaring dumating din ng sorcerer na orihinal na nagtatagli ng abilidad na kinopya ni Yuta. Kaya, ang tunay na lakas na nakapaloob sa copy ability ay ang pagkakaroon ng dalawang alas kontra sa kanilang mga kalaban. Bumalik ang eksena sa kasalukuyan kung saan makikita natin ang panlalaki ng mga mata ni Sukuna. Kasunod nito, ang pag-activate ni Hana at Angel sa Jacob's Ladder na direktang tumama sa pwesto kung nasaan ang King of Forces. Ito ang pangatlong beses na haharapin ni Sukuna ang matinding pinsalang meron ng Jacob's Ladder. Nagawa ng King of Forces na mabuhay sa una at pangalawang beses. Pero ang iba sa pagkakataong ito ay ang pagtama ng Jacob's Ladder habang si Sukuna ay nakakaramdam na ng matinding panghihina at meron ng mas malalang pinsala. Ano nga kaya ang mangyayari kay Sukuna? Ang susunod na kabanata ay ilalabas matapos ang 2 linggo. Madalas na kada 3 chapter nagkakaroon ng break. Pero ngayon, kahit 2 chapter pa lamang, ay bibitinin na tayo ni Gege sa mga susunod na pangyayari. Maaaring ang paghihintay na ito ay isang paghahanda para sa isang nakakagulat na sorpresa. Pwedeng sa susunod na kabanata, makikita muli natin si Megumi. Posible din namang masasaksihan natin ang huling atake nila Yuji. At hindi malabong mangyari na maglalabas muli si Sukuna ng isang kakayahang magliligtas sa kanya. Gusto kong malaman ang inyong opinyon kung ano sa tingin nyo ang mangyayari sa susunod na kabanata ng Jujutsu Kaisen. Shoutout muna kanila, John Kenneth Sarabia, Jezreel Eloise, Angel Reyes, pati na rin kanila, John Bellarmino, Ronaldie Manlapaz, I am Lelouch. Ito po ang aking full chapter review sa chapter 263 ng Jujutsu Kaisen. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking paliwanag. Kung may mga katanungan pa kayo o gustong idagdag ay huwag po kayong mahihiyang mag-iwan ng komento sa ibaba. Maraming salamat po sa panonood ng aking videos. Ako po si JE, hanggang sa muli!